Magandang araw! Bago natin simulan ang pagninilay-nilay ngayon, hinihiling ko munang mag-subscribe kayo sa channel at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan upang sama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya. Sa simula, tahimik ang mundo. Ngunit sa maraming tahanan ngayon, may katahimikan na hindi kapayapaan, isang kawalan ng tanikala sa Diyos. Ang mga pader na dati sumasalamin ng pananampalataya at pag-asa ngayon ay parang dambana na iniwanan. Ang mga pintuan ay bukas sa mundo, ngunit ang puso ng tahanan ay nakasarado sa kalangitan. May bulong sa hangin, isang paalala sa bawat tao. Mga tahanan na halos hindi nagdarasal, na hindi nakadarama ng kapangyarihan ng banal na espiritu, na hindi napapansin na unti-unting nawawala ang ilaw nila. Ang mundo ay tumatangis sa mga yapak ng takot at pag-aalinlangan, habang ang mga tahanan ay nagiging puok ng pahinga para sa sarili, hindi para sa Diyos. Sa ganitong katahimikan, umiiral ang panganib. Ang kawalan ng panalangin ay nagbubukas ng pinto sa mga puwersa ng kadiliman at ang mga pader ng espiritual na proteksyon ay unti-unting bumababa. Tulad ng paalala ni Ellen White sa mga patotoo para sa simbahan Sepe, kung mayroon mang panahon na ang bawat tahanan ay dapat maging bahay panalanginan, ngayon na ang panahon. Nangingibabaw ang kawalan ng paniniwala at pag-aalinlangan. Ang ideya na ang panalangin ay hindi isang mahalagang gawain ay isa sa pinakamatagumpay na patibong ni Satanas para sa pagsira ng mga kaluluwa. Ang bawat tahanan ay dapat maging lugar ng panalangin, hindi para sa kaluwalhatian ng tao, kundi bilang tanggulan laban sa mga espiritual na unos. Ngunit kakaunti lamang ang nakakaunawa. Maraming tahanan ang naging bulag sa mga senyales ng paparating na kapighatian. Hindi marinig ang mga paa ng mga anghel na nagbabantay. Ang kawalan ng panalangin ay hindi simpleng kakulangan. Ito ay pagbubukas ng pinto sa panganib na dahan-dahang pumapasok sa puso ng bawat miyembro ng pamilya. Sa kadiliman ng ating panahon, kapag ang mundo ay naging abala sa sarili nitong kapakanan, naroroon ang babala. Kung ang tahanan ay hindi lugar ng panalangin, wala nang matibay na tanikala upang ipagtanggol ang mga nasa loob. At sa gitna ng katahimikan, ang tinig ng kasaysayan ay nagbababala sa bawat nagmamasid. Ang mga tahanan na hindi nagbubukas ng puso sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay unti-unting nalalayo sa liwanag at ang mundo ay halos hindi makakakita. Sa bawat tahanan na walang panalangin, ang hangin ay malamig at mabigat. Hindi mo maramdaman ang galaw ng Diyos, ngunit mararamdaman mo ang unti-unting paglapit ng panganib. Ang mga pader na dati bantay sa kabanalan ay nagiging tulay para sa kadiliman. Ang mga dingding na dapat ay nagtataglay ng liwanag at proteksyon ay nagiging tahimik na saksi sa kawalan ng pananampalataya. Ellen White ay nagpahayag sa ang dakilang kontrobersya. Ang pagpapabaya sa pagsamba at panalangin ng pamilya ay magdudulot ng kakulangan ng banal na proteksyon sa tahanan. Ang bawat tahanan na hindi nagbubukas ng puso sa Diyos ay naglalagay ng sarili sa panganib. Hindi lamang ito espiritual na pagkukulang. Ito ay paanyaya sa mga puwersa na nais sirain ang kabutihan sa loob ng pader ng tahanan. Ang mga anak na lumalaki sa ganitong kapaligiran ay unti-unting napapariwara. Ang kanilang pag-iisip at damdamin ay walang matibay na pundasyon. Ang mga tanikala ng panalangin na dapat ay pumipigil sa mga tukso at panganib ay nabubura. Kagaya ng sinabi ni Ellen White sa mga piling mensahe, ang isang tahanan kung saan napapabayaan ang panalangin ay isang lugar kung saan nakakahanap si Satanas ng daan at kumikilos ng may kapangyarihan. Makikita mo ang mga palatandaan, kawalan ng kapayapaan sa gabi, alingaw-ngaw ng sama ng loob sa mga salita at malamlam na pag-asa sa bawat puso. Ang mundo ay nagiging liwanag, ngunit ang tahanan ay nananatiling anino. Kung hindi mo marinig ang paalala, baka dumating ang oras na ang pader na dapat ay tagapangalaga ay magiging pader ng kapahamakan. Ngunit may pag-asa pa.
Kahit sa pinakadilim na tahanan, ang pagbabalik loob sa Diyos at pagbabalik ng panalangin ay muling magpapalakas ng proteksyon. Tulad ng paalala ni Ellen White sa Primeros Escritos, God's blessing will rest upon the household where prayer is made the breath of the soul. Ang bawat salita ng panalangin ay nagiging tanikala ng liwanag, humaharang sa kadiliman at nagbubukas ng daan para sa banal na espiritu. Ang babala ay malinaw. Ang tahanan na hindi nagdarasal ay unti-unting nawawala sa liwanag. Ang bawat sandali ng kapabayaan ay hakbang patungo sa espiritual na panganib. Ang mga mata ng Diyos ay nakatingin at ang mga anghel ay nagbabantay, ngunit ang ating kalayaan ay nagbibigay daan sa atin upang tanggapin o tanggihan ang liwanag. Sa gitna ng katahimikan, maririnig mo ang tahimik na pag-uulit. Ang panalangin ay hindi opsyonal. Ito ay buhay. Ito ay proteksyon. Ito ay liwanag sa bawat pader at puso ng tahanan. Sa loob ng maraming tahanan, may mga aninong hindi mo nakikita sa unang tingin. Ang mga anino ay hindi lamang sa sulok o sa ilalim ng mesa, sila ay nasa puso ng bawat miyembro ng pamilya. Ang kawalan ng panalangin ay lumilikha ng puwang na pinupuno ng mga pangamba, pag-aalinlangan at paglayo sa Diyos. Ellen White ay nagpahayag sa ang dakilang kontrobersya. Ang pagpapabaya sa panalangin sa tahanan ay nagiiwan sa pamilya na walang proteksyon at si Satanas ay nakakahanap ng daan kung saan dapat sumikat ang banal na liwanag. Ang bawat sandali ng kapabayaan ay nagbibigay daan sa kadiliman na pumasok dahan-dahan ngunit tiyak. Sa mga gabing tahimik, kapag ang tahanan ay walang panalangin, maririnig ang maliliit na bulong ng takot. Ang mga salita ng galit o sama ng loob ay nagiging mas malakas. Ang mga anak ay nakakaramdam ng kawalan ng direksyon. Ang kanilang mga puso ay naguguluhan. Ang mga anino ay lumalaki, unti-unting bumabalot sa mga pader at sa bawat sulok ng tahanan. Tulad ng sinabi ni Ellen White sa mga piling mensahe, kung saan napapabayaan ang panalangin, mayroong espiritual na kadiliman. Ang kamay ng Panginoon na nagpoprotekta ay inaalis at si Satanas ay naghahangad na gumamit ng kapangyarihan. Ang hindi napapansing paglayo sa Diyos ay hindi simpleng pagkukulang. Ito ay pagbubukas ng pinto sa mga espiritual na panganib. Ngunit sa kabila ng kadiliman, may liwanag na nag-aantay. Kahit sa pinakamadilim na tahanan, ang pagbabalik loob sa panalangin ay nagdudulot ng proteksyon at kapayapaan. Ellen White sa ipinapaalala sa atin ng mga naunang kasulatan, ang panalangin ay nagdadala ng banal na presensya sa tahanan at kung saan ito naitatag, hindi mananaig si Satanas. Ang bawat panalangin ay parang liwanag na pumipigil sa kadiliman at nagbubukas ng daan para sa banal na espiritu. Ang babala ay malinaw. Ang tahanan na hindi nagdarasal ay nagiging pugad ng anino. At ang mga pader na dapat ay bantay ay nagiging daan ng panganib. Ang bawat miyembro ng pamilya ay naroroon sa krusada ng espiritual na digmaan, ngunit may paraan upang manalo. Ang pagbabalik sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay muling magbabalik ng liwanag, magpapatatag ng pader, at magbubukas ng puso sa banal na espiritu. Sa katahimikan ng gabi, sa bawat tahimik na sandali, ang paalala ay naririnig, huwag hayaang malunod ng anino ang iyong tahanan. Panalangin ang tanggulan, panalangin ang ilaw, panalangin ang lakas na magpapanatili sa pamilya sa gitna ng kadiliman. May mga tahanan na tila puno ng buhay, ngunit ang liwanag sa loob ay nawawala. Ang mga halakhak at tunog ng pang-araw-araw ay hindi nagdudulot ng tunay na kagalakan. Sa kabila ng abala at saya, may isang puwang na hindi napupuno, isang kalungkutan na hindi mo mailarawan. Ito ang tahanan na hindi nagdarasal. Ellen White ay nagpahayag sa ang dakilang kontrobersya. Ang pamilyang nagpapabaya sa panalangin ay nagsasara ng pinto laban sa langit at si Satanas ay nakakahanap ng malayang daan kung saan dapat sumikat ang banal na liwanag. Ang kawalan ng panalangin ay nagiging ulap na
pumapawi sa liwanag ng Diyos. Kaya kahit na maraming tao ang naroroon, ang espiritual na presensya ay tila wala. Ang bawat miyembro ng pamilya ay nakakaranas ng katahimikan na mabigat. Ang puso ay naglalakbay sa kadiliman at ang mga pangarap ay napupuno ng pangamba. Ang telebisyon, gadget at iba pang libangan ay nagiging mga pader ng distraksyon, hindi sa literal na paraan, kundi sa paraan na pinipigilan nila ang pagdaloy ng liwanag ng Diyos sa puso. Tulad ng paalala ni Ellen White sa mga piling mensahe, pinararangalan ng Diyos ang tahanan kung saan ang panalangin ang hininga ng kaluluwa at ang kanyang proteksyon ay nakasalalay dito. Sa tahanan na nagdarasal, ang bawat salita ay parang sinag ng liwanag. Dahan-dahang pinupuno ang puwang na dati bakante. Ang bawat panalangin ay nagiging tanglaw na humaharang sa dilim at naglalapit sa presensya ng Diyos. Ngunit kapag ang panalangin ay nakaligtaan, ang espiritual na liwanag ay humihina, ang mga puso ay nagiging madulas at ang pagkakaisa ng pamilya ay nagiging malabo. Ang mundo sa labas ay kumikislap, ngunit sa loob ng tahanan ay may malamlam na liwanag na nagbabanta sa kaluluwa ng bawat miyembro. Ang babala ay malinaw. Ang tahanan na hindi nagbubukas ng puso sa Diyos ay unti-unting nalalayo sa liwanag. Hindi ito kapuna-puna sa unang tingin, ngunit sa bawat sandali ng kapabayaan, unti-unting lumalabo ang koneksyon sa langit. Ang tanging paraan upang muling madama ang liwanag ay ang pagbabalik loob sa panalangin, isang simpleng pagkilos na nagbubukas ng pintuan sa presensya ng Diyos, pinupuno ang puwang ng liwanag at nagtataguyod ng kapayapaan sa tahanan. Sa katahimikan ng gabi, sa bawat sandaling walang sinasabi, maririnig ang bulong, huwag hayaang lumabo ang liwanag sa iyong tahanan. Panalangin ang liwanag, panalangin ang buhay, panalangin ang tulay sa Diyos. May mga tahanan na tahimik sa paraang nakakatakot. Hindi ang katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan na pumipigil sa puso na marinig ang tinig ng Diyos. Ang bawat tawa at ingay ng pang-araw-araw ay nagiging puting ingay, maraming tunog, ngunit wala talagang nakikinig. Ang mga pader ay nagiging espasyo ng walang sagot at ang mga puso ay parang lumulutang sa kawalan. Ellen White ay nagpahayag sa mga naunang sulatin, ang pagpapabaya sa pagsamba at panalangin ng pamilya ay nagsasara ng pandinig ng kaluluwa sa tinig ng Diyos. Sa tahanan na hindi nagdarasal, ang mga miyembro ng pamilya ay nawawala sa tono ng langit at ang bawat hakbang patungo sa kadiliman ay hindi napapansin. Ang kawalan ng panalangin ay parang ulap na sumasakop sa bawat sulok ng bahay. Ang bawat kilos at salita ay nagiging mekanikal, walang espiritual na koneksyon. Ang kabataan ay nagiging bulag sa liwanag at ang pagtanda ay nagiging mabigat sa puso. Ang mga simpleng bagay, pag-uusap, pagtawa, sabayang pagkain ay nawawala ng diwa, parang eko lamang ng nakaraan. Tulad ng sinabi ni Ellen White sa mga piling mensahe, ang isang tahanan kung saan napapabayaan ang panalangin ay isang lugar kung saan nakakahanap ng kapangyarihan si Satanas at kung saan ang pamilya ay nagdurusa sa pagkawala ng banal na patnubay. Ang kawalan ng panalangin ay nagiging puwang kung saan ang kaluluwa ay nadadapa at ang mga desisyon ay nagiging bulag sa katotohanan. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may tunog na naghihintay na marinig, tunog ng puso na bumabalik sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Tulad ng paalala ni Ellen White sa Uwang Dakilang Kontrobersiya, ang panalangin ay ang ugnayan sa pagitan ng kaluluwa ng tao at ng pinagmumulan ng lahat ng lakas. Ang bawat panalangin ay nagbubukas ng kanal para sa presensya ng Diyos na parang ilaw na pumupuno sa dilim at nagdudulot ng direksyon sa bawat hakbang. Ang babala ay malinaw. Ang tahanan na hindi nagdarasal ay nawawala sa ritmo ng langit. Ang bawat sandali ng kapabayaan ay unti-unting naglalayo sa pamilya sa presensya ng Diyos. Ngunit ang pagbabalik loob kahit sa pinakadilim na sandali ay nagdudulot ng bagong tono sa buhay, isang himig ng liwanag,
proteksyon at direksyon mula sa banal na espiritu. Sa katahimikan ng gabi, sa bawat sandaling tila walang tunog, maririnig ang bulong. Huwag hayaang mawalan ng tono ang tahanan mo sa langit. Panalangin ang musika ng kaluluwa. Panalangin ang ilaw sa dilim. Panalangin ang lakas na gumagabay sa bawat miyembro ng pamilya. May mga tahanan na sa labas ay maayos, puno ng abala at ngiti, ngunit sa loob ay may tahimik na krisis. Hindi mo makikita ang puwang na unti-unting lumalaki sa bawat puso, isang bakanteng espasyo na hindi napupuno ng liwanag. Ang kawalan ng panalangin ay hindi halata, hindi maririnig, ngunit naroroon sa bawat desisyon, sa bawat relasyon, sa bawat salita na sinasabi at hindi sinasabi. Ellen White ay nagpahayag sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang kapabayaan ng Diyos sa tahanan ay kadalasang hindi nakikita, ngunit ang mga bunga nito ay nakamamatay sa kaluluwa. Ang hindi napapansing kawalan ng panalangin ay lumilikha ng puwang sa pagitan ng tao at Diyos, at ang mga tao ay unti-unting nadadala sa mga maling daan ng hindi namamalayan. Ang katahimikan sa tahanan ay hindi katahimikan ng kapayapaan. Ito ay katahimikan ng paglayo, isang kawalan ng pagkakaintindihan na hindi ipinapakita sa labas. Ang mga galit na hindi napapahayag, ang pangarap na hindi pinapakinggan, at ang takot na hindi tinatanggap ay nagiging mapanlinlang na puwersa nag-uudyok sa bawat miyembro ng pamilya na lumayo sa katotohanan. Tulad ng sinabi ni Ellen White sa mga patotoo para sa Simbahan Primo, ang impluensya ng tahanan ay mas malaki kaysa sa natatanto ng mga tao. Ang hindi nakikita sa bilog ng pamilya ang humuhubog sa karakter at tadhana. Kahit hindi nakikita, ang kawalan ng panalangin ay humuhubog ng karakter, nagtatakda ng landas, at nagbubunga ng bunga na maaaring hindi mabawi. Ngunit may liwanag para sa mga nakakaunawa. Kahit sa pinakaabala at tila maayos na tahanan, ang simpleng pagkilos ng panalangin ay nagbabalik ng balanse sa buhay. Ang pagbabalik loob sa Diyos ay hindi dramatiko sa labas, ngunit sa puso ng bawat miyembro, ito ay isang revolusyon. Nagbubukas ng mga mata para sa tamang desisyon, nagtatakda ng mga ugnayan sa liwanag at nagdadala ng kapayapaan na hindi nakikita ngunit nararamdaman. Ang babala ay tahimik ngunit malinaw. Sa bawat tahanan na hindi nagdarasal, may puwang na lumalaki sa bawat puso, may desisyon na unti-unting lumilihis at may kahihinatnan na hindi nakikita. Ang tanging proteksyon ay ang pagkilos ng panalangin, isang tahimik ngunit makapangyarihang sandata na bumabalik sa pamilya sa tamang daan at sa presensya ng Diyos. Sa bawat tahimik na sandali, sa bawat oras na tila normal ang lahat, ang mensahe ay naririnig. Ang kawalan ng panalangin ay hindi palaging halata, ngunit ito ay aktibo. Panalangin ang ilaw sa hindi nakikitang puwang. Panalangin ng gabay sa hindi nakikitang panganib. Panalangin ng lakas na bumabalik sa puso ng bawat miyembro sa Diyos. May mga tahanan kung saan ang kadiliman ay hindi halata sa panlabas. Walang halatang anino, walang tunog ng kaguluhan, lahat ay tila maayos. Ngunit sa bawat hakbang ng pamilya may lihim na paglilihis. Ang kawalan ng panalangin ay hindi kitang-kita, ngunit ito ay gumagalaw sa likod ng bawat desisyon, bawat pag-uusap at bawat pagninilay. Ellen White ay nagpahayag sa mga pangyayari sa mga huling araw, kung saan napapabayaan ang panalangin ng pamilya, napuputol ang mga hibla ng banal na patnubay, at ang mga di nakikitang puwersa ay kumukontrol sa mga pagpili ng tao. Ang bawat hindi ipinagdasal na sandali ay nagbibigay daan sa hindi nakikitang impluensya na humuhubog ng landas ng bawat miyembro ng hindi nila namamalayan. Ang mga pamilya ay nakakaranas ng unti-unting pagbabago. Ang mga salita ay nagiging mas matapang kaysa dapat. Ang pag-unawa ay humihina at ang pagtitiis ay nawawala. Hindi ito halata sa mga kaibigan o kapitbahay, ngunit ang bawat puso ay nahuhulog sa puwang na dapat ay pinupuno ng liwanag ng Diyos. Ngunit may pag-asa sa gitna ng di nakikitang kadiliman. Ellen White. Sa mga manggagawang ebanghelikal ay nagpapaalala.
Siya na nagtitiwala sa Panginoon at ginagawang pang-araw-araw na gawain ng panalangin ng pamilya ay makikita ang liwanag ng langit na gumagabay sa bawat hakbang. Ang bawat panalangin ay parang ilaw sa dilim, hindi laging nakikita, ngunit nararamdaman ang init at presensya nito sa bawat puso. Ang babala ay malinaw, ang tahanan na hindi nagdarasal ay gumagawa ng hindi nakikitang mga hakbang patungo sa panganib. Ang bawat maliit na desisyon, bawat salitang hindi pinag-iisipan ay maaaring magdala ng resulta na hindi mababago. Ngunit sa bawat panalangin, kahit simpleng paghingi ng gabay sa Diyos, bumabalik ang direksyon at kapayapaan sa pamilya. Sa bawat tahimik na sandali, sa bawat hindi napapansing galaw, ang mensahe ay naririnig. Huwag hayaang ang mga hakbang ng iyong tahanan ay maligaw. Panalangin ang liwanag sa bawat desisyon. Panalangin ang gabay sa bawat puso. Panalangin ang lakas na humuhubog sa pamilya sa daan ng Diyos. May mga tahanan na tila puno ng liwanag sa araw, ngunit sa loob ay may malalim na hukay na hindi nakikita. Ang kawalan ng panalangin ay parang hukay na dahan-dahang lumalalim at ang bawat miyembro ng pamilya ay unti-unting natatangay ng puwersa na hindi nila nakikita. Hindi ito dramatiko sa simula, ngunit sa paglipas ng panahon, ang puwang ay lumalaki at nagiging hadlang sa buhay at kagalakan. Ellen White ay nagpahayag sa mga naunang aklat. Ang kapabayaan sa panalangin ay parang isang tahimik na bangin na bumubukas sa ilalim ng mga paa. Walang babala na ibinibigay, ngunit marami ang natitisod at nabubuwal. Ang hindi napapansing kakulangan sa panalangin ay tulad ng puwang sa ilalim ng paa, walang babala, ngunit maraming nalulugmok. Ang bawat desisyon, bawat pag-uusap at bawat pagkilos ay maaaring magtulak sa pamilya sa gilid ng espiritual na panganib. Sa mga tahanang ganito, ang abala sa pang-araw-araw ay nagiging panangga sa kaalaman ng tunay na panganib. Ang mga miyembro ng pamilya ay abala sa gawain, sa telebisyon, sa social media at sa iba pang libangan. Ngunit ang kaluluwa ay nagugutom sa liwanag na nagmumula lamang sa Diyos. Ang mga emosyon ay nagiging mahina at ang mga relasyon ay nagiging malabo dahil walang gabay na espiritual na nagbubuklod sa kanila. Tulad ng sinabi ni Ellen White sa mga patutuo para sa simbahan Chartres, ang tahanan ang pangunahing paaralan ng karakter. Ang anumang napapabayaan dito ay hindi kayang ibigay ng anumang paaralan o institusyon. Kung hindi pinapahalagahan ang panalangin sa tahanan, walang iba pang puwersa ang makakapuno ng bakanteng hukay sa puso ng bawat miyembro. Ang bawat maliit na pag-iwan sa Diyos ay unti-unting nagpapalalim ng espiritual na kalungkutan. Ngunit may pag-asa. Kahit sa pinakamalalim na puwang, ang simpleng panalangin ay parang tali na ibinababa mula sa itaas, nag-aangat sa pamilya at nagbabalik ng direksyon. Tulad ng paalala ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersiya, ang panalangin ay nagpapasigla sa pagod na kaluluwa at nagpapanumbalik ng diwa ng pamilya. Ang bawat panalangin ay lumalaban sa hukay, nagdudulot ng liwanag at nagpapatatag sa bawat miyembro laban sa puwersa ng dilim. Ang babala ay malinaw. Ang tahanan na hindi nagdarasal ay dahan-dahang nahuhulog sa hindi nakikitang hukay ng espiritual na panganib. Ngunit sa bawat panalangin, kahit simpleng paghingi ng gabay at proteksyon, bumabalik ang liwanag, bumabalik ang pagkakaisa at ang puwang ay nagiging daan para sa presensya ng Diyos. Sa bawat tahimik na sandali, sa bawat oras na abala, ang lahat, ang mensahe ay naririnig. Huwag hayaang lumalim ang hukay sa iyong tahanan. Panalangin ang tali, panalangin ang ilaw, panalangin ang lakas na nagbabalik ng puso at kaluluwa sa Diyos. May mga tahanan na sa unang tingin ay maayos, ngunit sa loob may mga binhing itinatago sa dilim, mga binhi ng galit, selos at pangungulila. Ang kawalan ng panalangin ay parang lupa na naiwan sa pagkatuyo. Walang liwanag mula sa Diyos at ang mga binhi ay dahan-dahang itumutubo, nagbubunga ng mga hindi inaasahang resulta. Ellen White ay nagpahayag sa mga piling mensahe.
Ang pagpapabaya sa panalangin ng pamilya ay nagpapahintulot sa mga binhi ng kasamaan na mag-ugat ng hindi nakikita at lumalakas ang mga ito bago pa mapansin ng sinuman. Ang bawat sandali na hindi ipinagdadasal ay pagkakataon para sa mga binhi ng kadiliman na tumubo sa puso ng pamilya. Ang mga damdaming hindi pinapahayag, mga desisyon na hindi sinasaalang-alang ang Diyos at mga hangarin na lihim na naglalayo sa liwanag ay lahat ay lumalakas sa katahimikan ng kawalan ng panalangin. Sa ganitong tahanan, ang mga miyembro ay nagiging bulag sa maliliit na babala. Ang galit ay lumalaki ng tahimik. Ang kawalan ng pagtitiwala ay unti-unting kumakain sa mga ugnayan at ang pag-aalala ay nagiging laging kasama sa bawat desisyon. Hindi ito halata sa mga bisita o kaibigan, ngunit ang mga bunga ay unti-unting nakakaapekto sa bawat puso at isip. Tulad ng sinabi ni Ellen White sa mga manggagawang ebanghelikal, ang tahanan ng larangan kung saan nahuhubog ang mga karakter. Ang pagpapabaya dito ay naghahasik ng kalungkutan at kahinaan sa kaluluwa ng mga bata. Ang bawat hindi napapansing panalangin ay parang binhi na nagtatanim ng kahinaan at nagtatakda ng kinabukasan ng bawat miyembro ng pamilya. Ngunit may pag-asa kahit sa pinakamadilim na lupa, ang panalangin ay tulad ng ulan at liwanag, pinipigilan ng masamang binhi, pinapalakas ang mabuti at nagbubunga ng pag-ibig, pagkakaunawaan at pananampalataya. Tulad ng paalala ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon, ang panalangin ay pagkain ng kaluluwa. Kung wala ito, imposible ang paglago sa biyaya. Ang bawat panalangin ay nagtatanim ng liwanag, nagtatanggal ng kadiliman at nagbibigay direksyon sa bawat hakbang ng pamilya. Ang babala ay malinaw. Ang tahanan na hindi nagdarasal ay nagbibigay daan sa mga binhi ng kadiliman na umusbong. Ngunit sa bawat panalangin, kahit maikling salita lamang ng pagbabalik loob sa Diyos, ang lupa ay nabubuhay, ang mga relasyon ay bumabalik sa liwanag, at ang bawat miyembro ay lumalakas sa espiritual na lakas. Sa katahimikan ng gabi, sa bawat sandali na tila ordinaryo ang lahat, maririnig ang bulong. Huwag hayaang tumubo ang mga binhi ng kadiliman sa iyong tahanan. Panalangin ang ulan, panalangin ang liwanag, panalangin ang buhay na humuhubog sa bawat puso at kaluluwa. May mga tahanan na para bang may salamin sa bawat silid, salamin na dapat magpakita ng liwanag at katotohanan. Ngunit sa halip, nagiging malabo at naglilihis. Ang kawalan ng panalangin ay parang ulap na dumidilim sa ibabaw ng salamin. Hindi mo makikita ang tunay na anyo ng puso. Hindi mo matutunton ang direksyon ng kaluluwa at ang bawat miyembro ng pamilya ay naglalakad sa sarili nilang ilusyon. Ellen White ay nagpahayag sa mga pangyayari sa mga huling araw. Kung walang panalangin, ang tahanan ay nagiging isang pilipit na refleksyon ng kung ano ang dapat itong maging. Ang mga puso ay gumagala sa ilusyon at kamalian. Ang tahanan na hindi nagdarasal ay hindi lamang nawawala sa liwanag ng Diyos, kundi nagiging lugar kung saan ang pagkakaunawaan at pag-ibig ay nagiging malabo at ang mga desisyon ay nababalot ng maling pag-asa. Sa ganitong tahanan, ang mga simpleng salitang sinasabi ay nagiging mapanlinlang. Ang mga galit na hindi napapahayag ay nagmumukhang tamang desisyon sa salamin ng ilusyon. Ang mga pangarap na hindi kasama ang Diyos ay lumilitaw na makakamtan, ngunit nagdudulot ng kawalan ng katuparan at sakit sa huli. Tulad ng sinabi ni Ellen White sa mga naunang sulatin, pinapanatiling malinis ng panalangin ang salamin ng puso at tinutulungan ang pamilya na makita ang landas ng katuwiran. Ang panalangin ay naglilinis ng salamin, ipinapakita ang tunay na anyo ng mga puso at nagbibigay daan sa pamilya na makita ang tamang direksyon at maiwasan ang ilusyon. Ang babala ay tahimik ngunit malakas. Ang tahanan na hindi nagdarasal ay unti-unting nagkakaroon ng mga salamin na naglilihis sa realidad. Ang bawat miyembro ay maaaring maligaw sa sariling ilusyon, hindi namamalaya ng presensya ng Diyos at dahan-dahang lumalayo sa liwanag. Ngunit may pag-asa.
Kahit ang pinakamalabo at madilim na salamin ay maaaring linisin sa pamamagitan ng panalangin. Ang bawat simpleng salita ng pagbabalik loob sa Diyos ay nagbabalik ng kaliwanagan, nagpapakita ng tamang direksyon at pinapalakas ang bawat miyembro laban sa ilusyon at kadiliman. Sa bawat tahimik na sandali, sa bawat oras na ang lahat ay abala sa sarili, ang mensahe ay naririnig. Huwag hayaang malabo ang salamin ng iyong tahanan. Panalangin ang linis, panalangin ang kaliwanagan, panalangin ang gabay na nagpapakita ng tunay na anyo ng puso at nagbabalik sa pamilya sa presensya ng Diyos. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa sala, ngunit tila may ulap sa bawat mata. Ang mga miyembro ng pamilya ay magkatabi, nag-uusap, nagkakatuwaan, ngunit may puwang sa pagitan nila. Hindi nakikita ngunit ramdam. Parang bawat salita ay dumadaan sa isang manipis na pader at hindi umaabot sa puso. Isang batang lalaki ang nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas. Hindi niya alam na ang kanyang pagdadalawang isip ay bunga ng tahanang hindi nagdarasal. Ellen White ay nagpahayag sa ang dakilang kontrobersya. Maraming puso ang gumagala dahil ang panalangin ng pamilya ay napapabayaan. Ang impluensya ng langit ay inaalis. Ang kanyang ina ay nagluluto. Ang amang nakaupo sa sala ay nagbabasa, ngunit ang kanilang mga puso ay tila hindi magkaugnay. Ang kawalan ng panalangin ay parang mga piraso ng salamin na pinaghiwa-hiwalay. Lahat ay makintab, ngunit hindi nagbabalik ng kabuang imahe. Sa kusina, isang babae ang naglalagay ng mesa. Ang bawat hakbang ay maingat, ngunit wala itong lakas. Ang kanyang panalangin, minsang buo at buhay, ay naglaho sa hangin na iiwan ng espasyo ng kawalang direksyon. Ang tahanan ay parang isang lungsod ng mga estranghero sa sariling tahanan. Ellen White sa mga patotoo para sa Simbahan 6 ay nagpapaalala. Ang isang tahanan na walang panalangin ay isang larangan ng digmaan ng mga di nakikitang puwersa. Ang kasamaan ay kadalasang tahimik na nananaig. Sa katahimikan, may puwersa na naguudyok, pumipigil at nagdudulot ng maling desisyon ng walang babala. Ngunit sa isang sulok, isang maliit na bata ay nagtaas ng kamay. Nagsimulang manalangin, mahinang tinig, ngunit matatag. Sa sandaling iyon, may liwanag na dumampi sa sala. Hindi dramatiko, ngunit sapat upang maramdaman ng puso. Ang simpleng pagkilos ng panalangin ay nagbabalik ng ritmo, nagbubukas ng kanal para sa presensya ng Diyos at nagtatakda ng direksyon para sa bawat isa. Ang babala ay malinaw, ngunit hindi malakas. Sa bawat tahanang hindi nagdarasal, may lihim na bakbakan na nangyayari sa loob. Ang bawat puso ay pwedeng maligaw sa sariling ilusyon. Ngunit kahit sa pinakamadilim na sandali, ang isang panalangin, simpleng paglapit sa Diyos, ay nagbubukas ng ilaw, nagtatanggal ng pader, at bumabalik sa pamilya sa liwanag. Sa huling sandali ng araw, sa katahimikan bago matulog ang lahat, may bulong na maririnig. Huwag hayaang mawala ang tunog ng panalangin sa tahanan. Ang isang tinig ay maaring magbukas ng daan sa langit. Sa sala, may lumang orasan na tahimik na nakasabit sa dingding. Ang mga kamay nito ay huminto sa parehong sandali at tila ba kasama ng pagkaparada nito, huminto rin ang puso ng tahanan. Walang panalangin, walang ritmo ng Diyos na dumadaloy. Ang bawat sandali ay nagiging paulit-ulit. Walang direksyon, walang ilaw. Isang ina ang nakaupo sa sofa, nakatingin sa orasan, ngunit hindi niya ramdam ang oras na tumatakbo sa kanyang puso. Ellen White ay nagpahayag sa mga naunang sulatin. Ang pagpapabaya sa panalangin ng pamilya ay pagpapabaya sa oras ng Diyos. Nawawala sa tahanan ang tamang ritmo at direksyon nito. Ang bawat araw na lumilipas ng walang panalangin ay araw na nawala, hindi lang sa espasyo ng oras, kundi sa espiritual na buhay ng bawat miyembro. Ang mga bata ay naglalaro, ngunit walang alon ng pagkakaintindihan. Ang bawat tawa ay parang tunog ng orasan na paulit-ulit, masaya sa labas, ngunit walang lalim sa puso. Ang kawalan ng panalangin ay parang gears na nawalan ng langis. Ang galaw ay pwedeng magmukhang normal,
ngunit ang bawat mekanismo ay dahan-dahang nasisira. Sa kusina, isang ama ang nagbabalot ng tanghalian. Ang kanyang isip ay abala sa trabaho, ngunit ang kanyang kaluluwa ay naiwan sa isang lugar na walang koneksyon sa Diyos. Ellen White, sa Ang Dakilang Kontrobersya, ay nagpapaalala, ang oras na ginugugol ng walang panalangin sa tahanan ay oras na isinuko sa mga puwersang hindi nakikita. Ang espiritual na buhay ay humihina. Ang bawat sandali na hindi ginagamit sa panalangin ay oportunidad para sa kadiliman na pumasok sa puso at isipan ng pamilya. Ngunit may pag-asa, ang simpleng panalangin bago maghapunan ay parang tiktik ng orasan na bumabalik sa galaw, na ibabalik ang ritmo at muling nagtatakda ng direksyon sa tahanan. Ang bawat miyembro, kahit hindi ito namamalayan, ay nakararamdam ng presensya ng Diyos, nagbabalik ng pagkakaisa at lakas. Sa gabi, habang ang buwan ay sumilip sa bintana, ang lumang orasan ay muling nagkakaroon ng tunog. Bahagya, ngunit sapat para maramdaman ng puso. Ang panalangin ay bumalik at sa bawat tunog, bawat galaw, ang pamilya ay muling nakakonekta sa tamang oras ng Diyos. Sa katahimikan bago matulog, ang mensahe ay malinaw. Huwag hayaang huminto ang oras sa iyong tahanan. Panalangin ang galaw na nagpapanatili ng buhay at ritmo. Panalangin ang daan pabalik sa liwanag at sa puso ng Diyos. Ang ilog sa likod ng bahay ay tahimik ngayon, walang daloy. Ang tubig ay malinaw sa ibabaw, ngunit sa ilalim may mga ugat at putik na humahadlang sa galaw. Ganito rin ang tahanan na hindi nagdarasal. Sa labas, ang bawat miyembro ay abala sa gawain, nagluluto, naglilinis, nag-uusap, ngunit ang daloy ng biyaya ay tumitigil. Ellen White sa Mga Manggagawang Ebanghelikal ay nagpahayag, ang tahanan ang daluyan kung saan dumadaloy ang banal na impluensya. Kung hindi mo idasal, ang agos ay magiging walang tigil, na nagdudulot ng mga panganib na hindi nakikita. Ang bawat araw na lumilipas ng walang panalangin ay nagiging tubig na hindi nakakaabot sa puso. Ang mga ugnayan ay nagiging mabigat at ang damdamin ay nagiging matigas tulad ng putik sa ilalim ng ilog. Isang batang babae ang nakaupo sa bangketa, naglalaro sa tubig, ngunit hindi niya ramdam ang puwersa ng agos. Ang kanyang tawa ay parang tunog ng tubig sa ibabaw, malaya, ngunit hindi konektado sa tunay na daloy ng buhay. Ang kanyang panalangin ay hindi naglalaro sa daloy, nananatili sa ibabaw, hindi nakakarating sa puso ng tahanan. Sa sala, ang ama ay nakaupo, nagbabasa ng diaryo. Ang kanyang isip ay umiikot sa mga balita, ngunit ang kanyang espiritu ay naiwan sa isang lugar na walang daloy. Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan sa PAM ay nagpapaalala, ang kapabayaan sa panalangin ay sumisira sa daloy ng biyaya. Ang pamilya ay tahimik na nagdurusa, kadalasang walang kamalayan sa panganib. Sa katahimikan ng bawat araw, may panganib na dumarating nang hindi nakikita, naglalagay sa bawat miyembro sa panganib ng paglayo sa Diyos. Ngunit may pag-asa. Ang isang simpleng panalangin sa gabi bago matulog ay parang ulan na bumabalik sa ilog. Ang tubig ay muling dumadaloy, ang mga ugat ay nalilinis, at ang bawat miyembro ay nakakaranas ng sariwang daloy ng biyaya. Ang presensya ng Diyos ay ramdam kahit hindi ito nakikita ng mata. Sa bawat tahimik na sandali, ang mensahe ay malinaw. Huwag hayaang tumigil ang daloy ng biyaya sa iyong tahanan. Panalangin ang agos na nagbabalik ng buhay. Panalangin ang ilaw sa ilalim ng putik. Panalangin ang lakas na naglilinis at nagbabalik ng ritmo ng pamilya. Ang mga bintana ng tahanan ay sarado at sa bawat salamin ay may makapal na alikabok. Ang liwanag ay pumapasok ngunit dim at malabo. Ang mga miyembro ng pamilya ay nakikita ang mundo sa labas, ngunit ang tunay na anyo ng bawat isa at ng Diyos ay nawawala. Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya ay nagpahayag, ang isang tahanan na walang panalangin ay parang mga bintana na natatakpan ng alikabok.
Ang liwanag ng langit ay nahihirapang pumasok. Ang bawat araw na lumilipas ng walang panalangin ay nagdaragdag ng alikabok. Mga pangungulila, hindi pagkakaunawaan at hindi napapansing galit. Ang puso ay dahan-dahang nalulubog sa dilim kahit na ang mata ay nakatitig sa liwanag sa labas. Isang batang lalaki ang tumingin sa bintana, nakikita ang mga ibon sa hardin, ngunit hindi nararamdaman ang kanilang kalayaan. Ang kanyang mga pangarap ay parang ulap sa makapal na alikabok, naroroon, ngunit malabo at hindi malinaw. Ang ina ay nagwawalis sa sala. Ang bawat galaw ay maingat, ngunit ang alikabok ay nananatili. Ang kanyang panalangin, minsang malinaw at buhay, ay naiwan sa hangin. Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan Filmed ay nagpapaalala, tinatanggal ng panalangin ang mga bintana ng puso. Kung wala ito, ang mga pamilya ay lumalakad sa isang madilim na realidad, walang kamalayan sa mga panganib. Ngunit may pag-asa. Ang simpleng panalangin sa umaga, isang maikling salita sa Diyos, ay parang basang tela sa bintana. Inaalis ang alikabok at binubuksan ang liwanag. Ang bawat miyembro ay nakakakita ng mas malinaw, nakadarama ng presensya ng Diyos, at ang tahanan ay nagbabalik sa liwanag at pagkakaisa. Sa bawat tahimik na sandali bago matulog, may bulong sa hangin. Huwag hayaang mapuno ng alikabok ang bintana ng iyong tahanan. Panalangin ang tela na naglilinis. Panalangin ang liwanag na bumabalik. Panalangin ang gabay na nagpapakita ng tunay na anyo ng puso at tahanan. Hangin sa sala, wala itong tunog. Mga pinto na nakasara. Mga tao sa loob, magkakasama ngunit bawat isa ay naglalakad sa sariling espasyo. Isang bata nakaupo sa hagdan, hinahaplos ang sahig, parang humihingi ng direksyon o ngunit walang sagot. Ellen White sa Mga Piling Mensahe, ang panalangin ay ang hininga ng kaluluwa. Kung wala ito, ang tahanan ay humihinga lamang ng hangin ng kawalan. Tahimik na halakhak sa kusina. Ang ama ay nakangiti, pero ang mga mata walang liwanag. Parang nakikita ang daan ngunit hindi maabot. Ang ina nakatingin sa labas ng bintana, iniisip, bakit parang laging may kulang? Isang alon ng takot. Hindi malinaw, hindi naiintindihan, ngunit nararamdaman. Parang isang pader na hindi mo nakikita humihiwalay sa bawat puso. Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersiya, ang pagpapabaya sa panalangin ay nag-iiwan sa tahanan na walang kalaban-laban. Ang mga di nakikitang puwersa ay nakapalibot sa bawat puso. Mga silid na puno ng ingay ngunit walang musika. Mga kwento na sinasabi ngunit walang diwa. Isang kamay ang tumataas, isang bulong, isang tulungan mo kami Diyos. Ang hangin nagbago, may presensya, malamig ngunit buhay. Ang mga mata ng bata ngayon ay kumikislap. Ang halakhak ay mas malalim, mas totoo. Ang ina nakangiti pero hindi napilit. Tama ang timpla ng liwanag at tahimik na kapayapaan. Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan Pain. Kahit ang pinakamaliit na panalangin ay nakakarating sa langit at nagpapanumbalik ng kaayusan sa tahanan. Ang mensahe ay malinaw, hindi na kailangang paliwanag. Ang tahanan na walang panalangin ay bahay ng katahimikan, ngunit kahit isang tinig ay maaaring magdala ng hangin ng buhay. Tahimik ang gubat sa likod ng bahay. Mga punong matatag, ngunit parang nahulog ang bawat dahon. Ang bawat sanga ay nananatiling nakatigil. Sa tahanan, parehong katahimikan, walang panalangin, walang tinig na nagbubukas ng daan. Ellen White sa Mga Manggagawang Ebanghelikal. Ang isang tahanan na walang panalangin ay parang isang kagubatan kung saan natutulog ang bawat puno. Ang ritmo ng buhay ay humihinto at ang panganib ay nagkukubli ng hindi nakikita. Isang batang lalaki ang tumakbo sa pasilyo, humihinga ng malalim. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng liwanag, ngunit bawat sulok ay natatabunan ng anino. Sa kusina ang ina ay nagluluto. Ang kanyang isip ay abala, ngunit ang espiritu ay nakatulog, parang isang puno sa gubat na hindi gumagalaw. Ang ama ay nakaupo sa sala, nagbabasa ng dyaryo.
Ang bawat pahina ay parang dahon na natuyo, walang sustansya, walang direksyon. Ellen White sa Mga Patutuo para sa Simbahan FEMBU. Ginigising ng panalangin ang natutulog na buhay sa tahanan. Kung wala ito, ang pamilya ay naglalakad sa hamog, walang kamalayan sa paparating na panganib. Ngunit may pag-asa, isang mahinang tinig ang bumangon, isang tulungan mo kami Diyos, parang sinag ng araw na sumilip sa gitna ng gubat. Ang bawat sanga, bawat dahon ay unti-unting gumagalaw. Ang silid na dati malamig at matamlay ay nagiging buhay. Ang mga mata ng bata ay kumikislap, ang ina ay nakangiti ng totoo, at ang ama ay nakaramdam ng presensya ng Diyos sa bawat hininga. Tahimik ngunit malinaw. Kahit sa pinakamalalim na dilim, ang panalangin ay nagigising sa tahanan. Bawat tinig ay nagiging ilaw, bawat puso ay nagkakaisa, bawat hakbang ay muling nababalik sa tamang landas. Sa huling sandali ng araw, sa katahimikan ng gabi, ang mensahe ay malinaw. Huwag hayaang matulog ang gubat ng iyong tahanan. Panalangin ng araw na bumabalik, nagbubuhay at naglilinis ng bawat sulok ng pamilya. Tahimik, ang mundo sa loob ng tahanan parang nakulong sa hangin na hindi humihinga. Haplos ng lamig sa bawat sulyap ng mata, bawat puso may lihim na puwang. Isang bata, nakatayo sa gitna, nakatingin sa pader. Pader o anino? Hindi. Alam pero ramdam. Ellen White sa Mga Pangyayari sa Mga Huling Araw. Ang isang tahanan na hindi nananalangin ay parang mga anino na tahimik na gumagalaw, dumadaan sa bawat puso, hindi napapansin, ngunit may epekto. Tahimik na halakhak sa kusina, nagbabalat kayo, nagtatakip ng katahimikan. Ama, nakaupo, nakatingin sa labas, walang mata sa naroroon. Ina, humihinga ng mabigat, dala ang pagod ng hindi nakikitang laban. Isang tinig, mahina. Diyos, tulungan mo kami. Parang hangin na dumaan, umikot, nagdala ng presensya na hindi maramdaman ng mata. Ang anino nagbago ng hugis. Hindi na nakatali sa dingding, hindi na umaaligid sa puso. Bawat puso, kahit dahan-dahan, nakaramdam ng liwanag. Liwanag na hindi nakikita ngunit ramdam. Ang tahanan na hindi nagdarasal ay tahanan ng mga lihim na anino. Ngunit kahit ang pinakamahina at tahimik na panalangin ay parang apoy sa dilim, nagpapakita ng landas, nagbubukas ng puso at nagbabalik ng presensya ng Diyos sa bawat sulok. Ulan sa labas, hangin, malakas, nagwawala sa mga punong kahoy. Sa loob ng bahay, tila tahimik. Ngunit alam mo ba, tahimik lamang sa panlabas na mata. Mga mata ng bata, nakatitig sa bintana, mata ng ina, nakatitig sa mesa, mata ng ama, nakatingin sa dyaryo, ngunit bawat puso ay nakararamdam ng pag-ikot ng hangin, ng bagyo na dumarating kahit hindi nakikita. Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang isang tahanang napapabayaan sa panalangin ay isang tahanang walang liwanag. Kadiliman ang nakapalibot, ngunit kakaunti ang nakakaalam ng panganib. Isang mahinang tinig. Diyos, gabayan mo kami, liwanag. Parang sinag ng farol na tumatagos sa dilim. Hindi mo nakikita ang hangin, ngunit nararamdaman mo ang direksyon nito. Hindi mo nakikita ang bagyo, ngunit ramdam mo ang proteksyon. Ang bawat anino sa silid ay kumikilos, nagbabalik sa anyo. Ang bawat puso, dahan-dahang bumabalik sa ritmo ng liwanag. Ang halakhak ay hindi na tahimik, ang haplos ay hindi na malamig. Ang tahanan, kahit sa gitna ng bagyo, ay nagiging ligtas, may direksyon, may buhay. Ellen White sa Mga Patutuo para sa Simbahan 7. Kahit ang isang panalangin sa tahanan ay maaaring magningning na parang parola na gumagabay sa bawat puso at lumalayo sa hindi nakikitang panganib. Ang natahanan na nagdarasal ay parang farol sa gitna ng bagyo. Kahit ang pinakamadilim na gabi at pinakamalakas na unos ay hindi makapipigil sa liwanag. Ang panalangin ay hindi lamang proteksyon, ito ay gabay, lakas at presensya ng Diyos sa bawat sulok. Walang tahanan ang masyadong madilim para sa liwanag ng isang puso na nakatuon sa Diyos.